P4, Quarter 1, Week 8. Introduction to Block Coding. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Introduction to Block Coding. Narito ang mga pwedeng maging mga layunin. Una, naipaliliwanag ang konsepto ng block coding. Pangalawa, naipakikita ang pangunahing kahalagahan ng block coding. Pangatlo, natutukoy ang iba't ibang uri ng mga blocks at ang kanilang mga gamit. At pang-apat, nakabubuo ng simpleng dokumento gamit ang block coding. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Bilang mga mag-aaral na naghahanda para sa isang teknolohikal na mundo, mahalagang magkaroon tayo ng pundasyong kaalaman sa mga makabagong pamamaraan ng programming. Ang block coding ay isang pangunahing hakbang sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga computer at software. Sa pamamagitan ng block coding, mas madali nating nauunawaan ang masalimuot na konsepto ng programming gamit ang visual na representasyon ng mga code. Kasama dito ang mga algorithm na nagbibigay ng sunod-sunod na gabay sa pagsasagawa ng mga gawain at ang mga process flow chart na naglalarawan ng daloy ng mga proseso. Bakit mahalaga ang pag-aaral tungkol sa block coding? Ano ang nais mong matutuhan tungkol sa mga algorithm at process flow chart? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, ang algorithm ay isang serye ng mga hakbang na ginagamit upang malutas ang isang problema sa gawain. Pangalawa, ang basic process flow chart ay isang visual na representasyon ng isang proseso o algorithm na nagpapakita ng sunod-sunod na mga hakbang na kasangkot. Pangatlo, ang block coding ay isang visual na paraan ng pag-program na gumagamit ng mga bloke na maaaring i-drag at i-drop upang makabuo ng code. Karaniwang ginagamit ito sa pagtuturo ng mga batayan ng programming sa mga bata. Pang-apat, ang program o programa ay isang hanay ng mga tagubilin o utos na isinulat gamit ang mga bloke sa block coding na nagsasabi sa computer kung ano ang dapat gawin. Binubuo ito ng iba't ibang mga scripts, loops, conditionals, at iba pang mga bloke. Pang-5, sa block coding,
Ang flowchart ay maaaring magpakita kung paano dumadaloy ang kontrol mula sa isang bloke patungo sa susunod, kabilang ang mga desisyon o conditionals, loops, at iba pang logic. Pang-anim, pag-execute o execution. Sa konteksto ng block coding, ang pag-execute ay tumutukoy sa proseso ng pagpapatakbo ng mga utos na binubuo gamit ang mga bloke. Pang-pito, ang code o kodigo. Sa konteksto ng block coding, ang code ay tumutukoy sa mga utos o instruksyon na binubuo ng mga magkakaugnay na mga bloke na ginagamit upang magprograma. Unang aralin, Introduction to Block Coding. Pagproseso ng pag-unawa. Ang block coding o kilala rin bilang visual programming ay isang paraan ng pagsusulat ng code na gumagamit ng mga pre-built na bloke o mga bahagi upang lumikha ng isang programa. Bawat bloke ay kumakatawan sa isang tiyak na function o utos at maaari silang madaling i-drag at i-drop sa isang workspace, kung saan maaari silang i-arrange at i-interconnect upang bumuo ng isang buong programa gamit ng computer. Sa block coding, ang mga utos ay inilalahad gamit ang mga bloke o blocks na kumakatawan sa iba't ibang functions o operasyon. Narito ang ilang hakbang kung paano ito ginagawa. Una, pagpili ng bloke. Una, pipiliin mo ang mga bloke na kailangan mo para sa iyong utos. Halimbawa, kung gusto mong magdagdag ng 2 numero, pipiliin mo ang bloke para sa addition. Pangalawa, pag-arrange ng bloke. I-arrange mo ang mga bloke sa isang workspace. Ito ay parang paglalagay ng mga piraso ng puzzle. Kailangan mong silang i-connect ng tama upang bumuo ng tamang utos. Pangatlo, pag-configure ng bloke. Kapag naka-arrange na ang mga bloke, kailangan mo silang i-configure. Halimbawa, sa bloke para sa addition, ilalagay mo ang mga numero na gusto mong i-add. Pang-apat, pag-execute. Kapag lahat ng bloke ay naka-arrange at naka-configure na, pwede mo nang i-execute ang iyong utos. Ito ay magre-resulta sa isang output base sa iyong inilahad na logic. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito.
paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pangalawang aralin, algorithm. Ano kaya ang una mong naiisip kapag narinig ang salitang algorithm? Pagproseso ng pag-unawa. Ang algorithm ay isang serye ng mga instruksyon na kinakailangang gawin ng isang computer upang malutas ang isang maayos na tinukoy na problema. Ito ay nagtatakda kung ano ang dapat gawin ng computer at paano ito gawin. Kahalagahan ng algorithm sa pang-araw-araw na buhay. Ginagamit natin ang konsepto ng algorithm sa maraming paraan. Halimbawa, sa pagluluto, kapag gumagawa ng isang recipe, sinusunod natin ang sunod-sunod na hakbang tulad ng paghahanda ng mga sangkap, pagluluto at paghahain. Sa pag-aayos ng araw, ginagawa natin ang plano ng ating gawain para sa buong araw, tulad ng paggising sa tamang oras, pagkain ng almusal, at pagpunta sa trabaho o paaralan. Sa transportasyon, kapag nagpaplano ng ruta patungo sa isang destinasyon, sinusunod natin ang pinakamahusay na direksyon upang makarating ng mas mabilis. Konsepto ng algorithm bilang isang serye ng hakbang. Ang algorithm ay isang sunod-sunod na proseso na ginagamit upang malutas ang isang partikular na problema. Ang bawat hakbang ay may tiyak na layunin upang maabot ang resulta. Sa computer science, ang mga algorithm ay ginagamit upang mapabilis ang pagproseso ng data. Ngunit sa pang-araw-araw na buhay, ginagamit natin ito sa pagpaplano, paglutas ng mga problema, at pagkuha ng pinakamahusay na desisyon. Mga halimbawa ng algorithm sa pang-araw-araw na buhay. Narito ang ilang simpleng halimbawa. Pagluluto ng itlog. Unang hakbang, magpainit ng kawali. Pangalawang hakbang, maglagay ng mantika. Pangatlong hakbang, basagin ang itlog at ilagay sa kawali. Pang-apat na hakbang, lutuin ang itlog ayon sa gusto, maalog o lutong-luto. At pang-limang hakbang, ilagay sa plato at ihain. Pag-aayos ng gamit sa umaga. Para sa unang hakbang, gumising sa tamang oras. Pangalawa, maligo at magbihis. Pangatlo, maghanda ng gamit tulad ng bag, cellphone o laptop. Pang-apat, kumain ng almusal. At pang-lima, lumabas ng bahay patungo sa eskwelahan o trabaho. Dumako naman tayo sa katangian ng isang magandang algorithm. Tama at epektibong solusyon. Ang
algorithm ay dapat magdudulot ng tama at epektibong solusyon sa problema. Paggamit ng minimal na hakbang. Ang mabuting algorithm ay gumagamit ng simpleng hakbang o ilang mga hakbang upang maabot ang solusyon. Pagsasaliksik sa lahat ng posibilidad. Sa ilang kaso, ang algorithm ay dapat sumubok o subukin ang lahat ng posibilidad bago magdesisyon sa tamang solusyon. Pinatnubayang pagsasanay. Isang halimbawa ng algorithm na nagpapakita ng mahakbang kung paano magluto ng sinaing gamit ang ordinaryong kalan. Basahin mo ang mga sumusunod. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pangatlong aralin. Basic Process Flow Chart. Pagproseso ng pag-unawa. Ang flow chart o flow chart ay isang diagram na nagpapakita ng mahakbang sa isang proseso. Karaniwang ginagamit ang flow chart para ma-visualize ang sunod-sunod na mga aksyon o impormasyon na kinakailangan para sa pagsasanay, pagdodokumento, pagpaplano, at paggawa ng desisyon. Ito ay gumagamit ng mga simbolo, shapes, at arrow upang ipakita kung paano ang isang hakbang ay nauugnay sa isa't isa. Mga pangunahing simbolo na karaniwang ginagamit sa pagbuo ng algorithm. Una, pagsisimula at pagtatapos. Ito ay ang karaniwang ipinapakita gamit ang simbolong bilog na may nakasulat na start at end. Pangalawa, proseso. Ito ay isang higit parihabang bloke na naglalaman ng isang hakbang o aksyon sa algorithm. Pangatlo, desisyon. Ito ay isang hugis diamanteng bloke na naglalaman ng kondisyon o desisyon na dapat suriin. Pang-apat, input o output. Ito ay hugis parallel na bloke na sumasagisag ng input o output ng data. Pang-lima, arrow. Ang mga linya ay nagpapahiwatig ng pagkakasunod-sunod sa daloy ng proseso. Pinatnubayang pagsasanay. Isang halimbawa ng algorithm tungkol sa pagkakasunod-sunod ng aktibidad na nagpapakita ng proseso na gagawin ng isang mag-aaral sa isang regular na routine sa umaga buhat sa paggising hanggang sa pagpasok o pagtungo sa paaralan. Gamit ang mga simbolo gaya ng arrow, pagsisimula at pagtatapos, proseso at desisyon kasama ang kaukulang mga label na makikita sa flowchart diagram.
Pansinin at pag-aralan kung paano ang mag-aaral ay dumaan sa iba't ibang magkakasunod na proseso buhat sa panimulang hakbang hanggang sa pagtatapos. Magkaroon ng talakayan at pagpapaliwanag sa algorithm gamit ang halimbawa ng flowchart diagram. Ngayon ay pagmasdan at pag-aralan natin ito ng mabuti. Panimula. Gumising ng umaga at maligo. Pagkatapos ay kumain ng almusal at magbihis ng uniforme. Kasunod ay umalis ng bahay at nag-abang ng school bus. Tanong: tagumpay bang nakasakay? Ang maaaring sagot ay oo at hindi. Kung ang sagot mo ay oo, narito ang kasunod. Nakarating sa eskwelahan. Pagtatapos. Ngunit kung ang sagot mo ay hindi, narito ang kasunod. Sumakay ng alternatibong sasakyan. Pagkatapos ay nakarating sa eskwelahan. Ito na ngayon ang pagtatapos. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Mga karagdagang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang bilang, bakit mahalaga ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga simbolo at koneksyon sa isang flowchart? Tama! Ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga simbolo at koneksyon sa isang flowchart ay mahalaga dahil ito ang nagpapakita ng malinaw na direksyon sa proseso ng isang sistema. Iniiwasan ang kalituhan at nakakatulong sa mas epektibong pagsusuri at pagpapatupad ng mga hakbang. Kapag maayos ang daloy, mas madaling maunawaan at sundan ang proseso. Pangalawa, paano ito nakatutulong sa pag-unawa ng iba't ibang mga tao sa isang proseso? Magaling!
maayos na flowchart ay nakatutulong sa pag-unawa ng iba't ibang tao sa isang proseso dahil nagpapakita ito ng malinaw at lohikal na daloy ng mga hakbang. Kaya madaling sundan kahit ng mga hindi eksperto. Bukod dito, ginagamit nito ang mga simbolo at struktura na madaling maunawaan. Kaya nagiging mas mabilis at epektibo ang komunikasyon ng impormasyon. Gagabayin ka ng iyong guro para sa bahaging ito. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagninilay sa pagkatuto. Paano ka natulungan ng araling ito na mas maunawaan ang pagkakaiba-iba ng bawat simbolo at ang kanilang mga gamit sa pagbuo ng mga algorithm? Ano ang mga bagong kaalaman o kasanayan na iyong natutuhan mula sa pag-aaral ng Basic Process Flowchart? Paano mo ito magagamit sa iyong pang-araw-araw na buhay? Pagsusulit. Sagutin ang mga tanong. Para sa unang bilang, ito ay isang serye ng mga instruksyon na kinakailangang gawin ng isang computer upang malutas ang isang maayos na tinukoy na problema. A. Arrangement. B. Algorithm. C. Bloke. D. Code. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Algorithm. Pangalawa, ito ay isang paraan ng pagsusulat ng code na gumagamit ng mga pre-built na bloke o mga bahagi upang lumikha ng isang programa. A. Algorithm. B. Debugging. C. Block coding. D. Flowchart. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay C. Block coding. Pangatlo, ito ay isang diagram na nagpapakita ng mga hakbang sa isang proseso. Karaniwang ginagamit ang flowchart para ma-visualize ang sunod-sunod na mga aksyon o impormasyon na kinakailangan para sa pagsasanay, pagdodokumento, pagplano, at paggawa ng desisyon. A. Algorithm. B. Flowchart. C. Block coding. D. Debugging. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Flowchart. Pang-apat, ito ay isang higit parihabang bloke na naglalaman ng isang hakbang o aksyon sa algorithm. A. Arrow. B. Desisyon. C. Input o output. D. Proseso. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay D. Proseso.
Panglima, ito ay hugis parallel na bloke na sumasagisag ng input o output ng data. A. Arrow. B. Desisyon. C. Input o output. D. Proseso. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay C. Input o output. Pang-anim, ito ay karaniwang ipinapakita gamit ang simbolong binog na may nakasulat na start at end. A. Desisyon. B. Proseso. C. Input o output. D. Pagsisimula at pagtatapos. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay D. Pagsisimula at pagtatapos. Pang-pito, ito ay isang hugis diamanteng bloke na naglalaman ng kondisyon o desisyon na dapat suriin. A. Desisyon. B. Proseso. C. Input o output. D. Pagsisimula at pagtatapos. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Desisyon. Pang-walo, ang mga linya ay nagpapahiwatig ng pagkakasunod-sunod sa daloy ng proseso. A. Arrow. B. Desisyon. C. Proseso. D. Pagsisimula at pagtatapos. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Arrow. Pang-siyam, ano ang unang hakbang kung paano ginagawa ang block coding? A. Pag-execute. B. Pagpili ng bloke. C. Pag-arrange ng bloke. D. Pag-configure ng bloke. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Pagpili ng bloke. Pang-sampu, ang huling hakbang sa paggawa ng block coding ay A. Pag-execute. B. Pagpili ng bloke. C. Pag-arrange ng bloke. D. Pag-configure ng bloke. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ang tamang sagot ay A. Pag-execute. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa block coding. Ang block coding o kilala rin bilang visual programming ay isang paraan ng pagsusulat ng code na gumagamit ng mga pre-built na bloke o mga bahagi upang lumikha ng isang programa. Mga hakbang kung paano ito ginagawa. Una, pagpili ng bloke. Pangalawa, pag-arrange ng bloke. Pangatlo, pag-configure ng bloke. Pang-apat, pag-execute.
Natutuhan din natin ang algorithm. Ito ay isang serye ng mga instruksyon na kinakailangang gawin ng isang computer upang malutas ang isang maayos na tinutukoy na problema. Ito ay nagtatakda kung ano ang mga dapat gawin ng computer at paano ito gawin. Ang flowchart naman o flowchart ay isang diagram na nagpapakita ng mga hakbang sa isang proseso. Karaniwang ginagamit ang flowchart para ma-visualize ang sunod-sunod na mga aksyon o impormasyon na kinakailangan para sa pagsasanay, pagdodokumento, pagpaplano, at paggawa ng desisyon. Ito ay gumagamit ng mga simbolo, shapes, at arrow upang ipakita kung paano ang isang hakbang ay nauugnay sa isa't isa. Narito naman ang mga pangunahing simbolo na karaniwang ginagamit sa pagbuo ng algorithm. Una, pagsisimula at pagtatapos. Pangalawa, proseso. Pangatlo, desisyon. Pang-apat, input o output. Pang-lima, arrow. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.